Sa panibagong buwan natin ngayon, dito po sa amin, sa Japan ay masarap na po ang aming klima ngayon. Kasalukuyan po na nagsisimula na ang eka nga in Japanese ay Tsujushi Hajimatteru. So, ibig sabihin po, yung pong maaliwalas o malamig na masarap sa pakiramdam na klima ay nagsisimula na po. Kaya po ngayon ay nais ko po o nais ng ating Diyos na muli ay makapiling kayo sa audio record na ito. Kaya po ang akin pong pagbati sa inyong lahat ay isang magandang umaga ng ikalawang araw ng Oktubre. Ito pong Oktubre October ay napakahalagang buwan din po ito sa pagdating sa pananampalataya sa Diyos. Kasi po ang October ay isang buwan na maraming ginaganap na para sa ating Diyos. Dahil po ito ay sa ating Diyos po ang ikapitong buwan, ang ating pong buwan ng October sa Diyos po natin ay sa pananampalataya po sa Diyos. Ang October po ay buwan, kung hindi po ako nagkakamali ay ikapitong buwan sa pananampalataya sa Diyos, sa kalendaryo ng Diyos. Teka po, titingnan ko po ang aking kalendaryo na may Hebrew. Ang aking po kasing kalendaryo ay may Hebrew calendar din. Kaya po ito po ang dahil itinatama ko po mismo ito sa tamang pananampalataya sa Diyos, sa tamang araw na ibinigay ng Diyos sa ating propetang si Moses. Kung natatandaan niyo po yung lingkod ng ating Diyos na si Moses, na isa po siya sa angkan ng mga Israelita na sa panahon niya, nung siya'y ipinanganak, yun po yung panahon na kumbaga kung sabihin ay yun po yung panahon na wala na po si Jose na anak ni Jacob sa bansang Ehipto, na siyang ginawa nilang gobernador ng buong Ehipto, na siyang nagligtas na kasi po si Jose po ay tao rin po ng Diyos. Siya po ang nagsabi sa hari ng Ehipto na nagpaliwanag nung kanyang panaginip. Kasi po ang hari ng Ehipto ay nagkaroon ng panaginip na 7 taon na malalaki at malulusog na baka. Tapos 7 baka na mapapayat. Ngayon po, walang nakapagsabi ng nilalaman nun o ng kanyang panaginip. Kaya po ang ginawa po ng hari ng Ehipto ay nagtanong siya sa kanyang mga manghuhula, pero wala pong makahula. Kasi ayon po sa sa Biblia, ayon sa nasusulat dito sa Biblia na mga kinumpile na salita ng ating Diyos, ay ang 7 baka na malulusog at 7 baka na mapapayat ay Diyos lamang ang makakapagbigay ng kapaliwanagan. Ngayon po, ayan, siguro nakikita nyo naman sa screen. Ang nasa screen ko po ay ang aklat ni Isaya. Ito po ang aking Biblia, mismong itinapat ko po ngayon ito at siya kong ginawang background para makita nyo kung ano ang aking Biblia, mga nilalaman. So, kaya po yung pagkakapaliwanag ni Jose na anak ni Jacob, si Jose po yung binenta ng kanyang mga kapatid sa mga Ehipsyo.
kung alam niyo po yung istorya niya yan. Pero paminsan-minsan kung hindi niyo po alam ay maririnig niyo rin po sa akin yan. At kasi po ay isa rin pong buhay na patutuo yan sa mga pagbasa ko dito. Kaya po ngayon si Jose po ay ang anak ni Jacob na binenta sa Ehipsyo na naging daan. Kaya naman po siya nga ay binenta, katulad ng nabanggit ko dati sa aking audio record, ay yun po ay hindi naman kagustuhan ng, sa totoo lamang, hindi yun talaga ano ng kanyang mga kapatid. Yun ay pamamaraan po ng Diyos kung paano maililigtas ang lahi ni Jacob pagdating ng araw. Dahil po sa ganung darating. So, naipaliwanag po ni Jose na ang panaginip ng paraon ay naipaliwanag sa kanya at kaya siya ginawang gobernador ng buong Egypt. So, ayan po yung aking introduction. Pero bago po ang lahat, magandang araw sa inyong lahat, sumaating lahat ng kapayapaan ng Diyos at ang kanyang biyaya muli sa maghapong ito at sa lahat pang araw na darating na kanyang ipagkakaloob sa atin. Muli po sa inyong mga nakikinig ng audio record na ito ay magpasalamat po muna tayo at manalangin. Sa lahat ng mga nakikinig, saan mang dako ng mundo, saan man nakakarating ang audio na ito, ay sumain niyo po lahat ng kapayapaan, pagpapala, at pagliligtas ng ating Diyos, ng mga Diyos na sumasalangit, ang Diyos Ama na nasa langit, na kasama ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay nakaupo sa kanyang kanan dahil matagumpay na po ang ating Panginoong Hesukristo. Pinapaalala ko po sa inyo yung dati nating audio na pinaliliwanag ko po sa inyo na wag na kayong sumasamba pa sa mga krus na ang Panginoong Hesus ay nakapako, kasi hindi na po siya yun. Yun po'y gawa na at panliling lang ng kaaway ng Diyos. Ang tao po ay sinasabi mismo ng Diyos, siya ay manalangin at makipag-usap sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. When we say katotohanan, ito po yung mga salita ng Diyos na nasa Biblia, na nakasulat, nakakumpile sa Biblia. At ito naman po'y ipinasulat niya sa kanyang mga propeta, na kung may dumarating po na mga pilosopo na nagsasabing yung mga nakasulat sa Biblia sinulat lamang ng tao, wag niyo pong pakikinggan yun, dahil po kaya lang po nakasulat yon at tao rin ang inutusan dahil para din po sa tao. Kung siguro po para sa hayop yun, di ibibigay din po ng Diyos yun sa hayop, malay natin baka nga meron din sa hayop na kung marunong magbasa ba yung hayop, mga hayop, po. Pero ito po'y para sa tao, para sa tao na siya mismong binigyan ng Diyos ng karapatan na mamahala sa mundo. Hindi po binigyan ng Diyos na mamahala ang mga kung sino-sinong demonyo, mga masamang espiritu. Hindi niya po binigyan ng pamamahala yan. Pinamamahala niya ang mismong tao niyang nilikha. Ang atin pong unang magulang, sina Eva at si Adan. Kaya lang po, sila nga ay nagkasala. Pero, ang sumunod na Eva o na Adan ay ang atin pong Panginoong Hesukristo na hindi nagkasala. Yan po mismo ay siya na po ang ating lumalabas na magulang ngayon, ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya po ang puno ng lahat ng mga tunay na Kristiyano. Siya ang ulo ng lahat ng mga tunay na Kristiyano. At ang Panginoong Hesus, ang kanyang ulo naman ay ang Diyos Ama na sumasalangit. Ayan po. Kaya po ang lahat ng makakatanggap sa Panginoong Hesus, magsisisi ng kanilang mga kasalanan, ay mamumuhay na po ayon sa mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman po nakakatakot mamuhay ng mga sumusunod sa aral ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ito po'y aral din ng Diyos. Ito po ay sulat din ng Diyos sa atin, na
ginamit po ang Panginoong Hesukristo. Dahil nga, yung mga nakaraang propeta, sinabi rin yun, ay may mga nakinig, may mga hindi, at ang nangyari, ay alam nyo naman po ang tao, ay dahil nasasamahan sila ng masasamang espiritu na mga yung tinatawag na fallen angel or fallen angel. Pag sinabi pong fallen angel, yun po yung ihinihulog mula sa langit na mga anghel ng Diyos. Bakit sila inihulog? Kasi nga sila ay lumaban sa Diyos. At ang kanilang pong pinuno ay si Lucifer na tinatawag. Yung pong Lucifer, ang ibig po sabihin nun ay isang shining star. Ang ibig po sabihin talaga ng Lucifer. Pero, nang siya ay lumaban sa Diyos, siya ay naging Satanas. Kung si Lucifer ay isang napakagandang anghel, nung pong siya'y lumaban sa Diyos, siya ay naging si Satanas na, alam nyo na kung ano itsura ni Satanas, kahit po sa imagination nyo lang, alam nyo na. Ngayon po, kaya po sila ay narito dahil itinapon sila, kaya ang sabi nga ng anghel, kawawang mga nasa tagalupa. Bakit sinabing kawawa? Kasi nga makakasama natin ang mga anghel na lumaban sa Diyos. Ngayon, yung mga lumaban na yon, dahil galit sila sa tao, ay ang kanilang iistorbohin ay ang tao. Pero bakit naman po inaalaw ng ating Diyos Ama yon? Para maipakita ng ating Diyos Ama na kayang labanan ng tao ang mga demonyo, ang Lucifer, sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po pilit tayong pinag-aaral at pilit tayong